Audrey's point of view. Bumukas ang pinto ngunit wala akong narinig na salita kay Diego. Hindi rin gumalaw ang kama. Pinakiramdaman ko siya kahit gusto ko nang silipin kung ano ang ginagawa niya. Nang wala akong narinig, nagtulog-tulugan ako hanggang sa hindi ko na malaya na nakaidlip na pala ako. Tanghali na nang magising ako. Wala na si Diego. Wala rin ang babae. Ang tahimik ng bahay. Pagkapasok ko ng kusina, walang pagkain. Walang bakas na may nagluto ron. Baka naroon sila sa isla nag-agahan. Lumabas na lang ako ng bahay. May stocks naman ng ref, tinatamad lang akong magluto. Minsan na lang din kasi magluto si Diego dahil doon na kami sa isla kumakain. Manang Letty! Tawag ko nang makita siya. Saan ho kayo pupunta? Hindi kasi patungo sa isla ang daan na tinatahak niya. Mabuti na lang at nakita mo ako, Audrey. Sa barangay ako pupunta para magtanong kung ilang batang meron dito tungkol doon sa sinabi mo kagabi. Umangkla ko sa kanyang braso. Maraming salamat, Manang Letty. Wala akong balak magpakita kay Diego ngayon. Nakakatawa mang isipin pero nasaktan ako sa pangbabaliwala niya ngayong araw. Hindi niya man lang ako ginising na aalis siya. Ni hindi niya nga ako kinulit kanina nang sunduin niya ako sa bahay nila Manang. Kung bakit ako umalis kahapon nang walang pasabi sa kanya. Kumulo ang tiyan ko nang makita ang bata na kumakain ng banana Q. Hindi ako naghapunan kahapon. Hindi rin ako nag-agahan ngayon. At magtatanghali na pero hindi pa rin ako kumakain. Kapitan! Pag-agaw ng pansin ni Manang sa lalaki. Umangat ang muka ng lalaki saka umayos ng pagkaupo nang makita kami. Letty, anong sadya mo rito? At sino itong kasama mo? Magalang niyang saad na nakangiti pa. Ito pala si Audrey, asawa ni Mr. De Silva. Sumadya kami rito para ipaalam sa'yo na magsasagawa sana ng feeding program itong mag-asawa. Napahaplos ng baba si Kapitan bago muling nagsalita. Maganda yung programa na gagawin nyo. Panigurado matutuwa ang mga tao rito. Sabihan nyo ko kung kailan nyo ito isasagawa nang sa ganun ay masabihan ko ang mga magulang ng mga bata. Maraming salamat, Kapitan. Saad ko. Pagkatapos naming makausap si Kapitan, dumiretso kami sa barangay ng health center para alamin kung ilang mga bata ang meron dito. Tuwang-tuwa naman sila nang malaman sa feeding program na gagawin namin. Ilang sandali pa'y inaya na ako ni Manang Letty para mananghalian malapit sa dalampasigan. Lumipat ako ng pwesto kung saan abot ng paa ko ang tubig. Sumandal ako sa malaking bato habang nakatanaw sa malinaw at malinis na dagat. Nanibago ko ngayong araw na hindi kasama si Diego. Nasanay kasi ako na magkasama kami sa loob ng isang linggo. Kahit hindi kami masyadong nag-uusap, dahil busy siya ay kontento na ako. Makita ko lang siya, makasama, panatag na ako. Pero ngayon iba na, malungkot, nababalisa ako. Kung ano-ano ang senaryo ang pumapasok sa isip ko. Nagpakawala ko ng isang malalim na paghinga. Sumandal ako sa bato at kinalma ang sarili. Dinadama ang sariwang hangin. Ang mga hampas ng alon na nakaka-relax. Ang payapa. Walang ibang ingay kundi ang paghampas lang ng mga alon. Sa pagpikit ko ay hindi ko na malaya na nakaidlip na pala ako. Natamaan ako ng sikat ng araw, ngunit hindi iyon masakit sa balat. Siguro dahil malamig ang simoy ng hangin. Nasaan na kaya si Manang? Bakit hindi niya ako binalikan? Tumayo na ako para bumalik sa bahay. Mukhang umuwi na si Manang at nakalimutan na ako. Audrey, akala ko umuwi ka na sa bahay ninyo. Pagbalik ko wala ka na ron. Aniya. Mukhang papauwi na siya dahil bitbit nito ang pinaglagyan ng pagkain kanina. Pasensya na Manang, naroon lang ako sa ibaba. Hindi siguro ako makita. Akala ko pinuntahan mo ang asawa mo. Tanging pag-iling lang ang sagot ko.
Sabay kaming naglakad palabas ng Casa de Silva. Napatigil kami ni Manang Letty nang maabutan namin si Diego at ang babae na kasama nito. Nasa tapat sila ng kanyang sasakyan. Hindi ko alam kung aalis ba sila o kakarating lang kung saan naman sila nagpuntang dalawa. Wala akong makita na kung anong emosyon sa mukha ng binata nang makita ko na kasama si Manang Letty, na para bang inaasahan na niya ang bagay na yon. Magandang hapon sa'yo, iha. Wika ni Manang Letty. Maliit na ngiti lang ang itinugon sa kanya nung babae. Magandang hapon, Manang. Si Danica pala, kababata ko. Audrey, sumabay ka na sa amin. Wika ni Diego. Kay Manang ako sasabay. Malamig na saad ko at umangkla sa braso ni Manang Letty. Tara na ho, Manang. Saad ko at hindi na siya nilingon pa. Mabigat ang loob ko dahil wala man lang siyang reaksyon. Hinayaan niya lang ako na sumama kay Manang. Ilang oras pang nagdaan ngunit wala pa rin si Diego. Nakaupo ako sa gilid ng hagdan dito sa labas ng bahay. Nakaluto na ako ng hapunan. Nakakain na ako pero si Diego hindi pa rin dumarating. Akala ko ba'y uuwi na siya. Pero mag-aalas 9 na ng gabi, wala pa rin kahit anino niya. At naaalala ko, kasama niya pala ang kababata niya na kung makayakap sa kanya ay daig niya pa ang asawa. Nilalamok na ako sa kakahintay. Aasa pa ba ako na uuwi si Diego? Parang nakalimutan niya na kasi na may asawa siyang naghihintay sa kanya sa bahay. Baka hindi na yon uuwi. Pinapagod ko lang ang sarili ko sa paghihintay. Kung pwede namang matulog na lamang ako. Wika ko sa sarili. Sinigurado kong nakalak lahat ng pinto at bintana. Ini-off ko rin ang mga ilaw mula sa ibaba hanggang dito sa itaas. Bahala na si Diego kung paano siya makapasok. Kung uuwi man siya ngayon. Tanging ilaw lang na nakapalibot sa labas ng bahay ang nakabukas. Kinabukasan ay maaga akong nagising at naligo na rin ako. Wala akong balak na umalis ngayong araw, kaya naka-sleeveless at maikling cotton short lang ako. Bumaba na ako sa kusina para makapagluto ng pagkain. Scrambled egg at pritong talong ang niluto ko. Ako lang naman ang kakain. Bala ko sana sa veranda sa taas ako kakain. Pero nang mapadaan ako sa second floor, dinala ko ng aking mga paa sa labas, sa tapat ng hagdan. Tanaw dito ang isla pati na rin ang mga berdeng paligid na nakapalibot dito sa bahay. Napatingin ako sa garahe. Wala na doon ang sasakyan ng kababata ni Diego na si Danica. Wala rin ang sasakyan ng asawa ko, kaya malamang hindi pa siya nakauwi dito simula kahapon ng hapon, nang magkita kami sa Casa de Silva. Umupo ako sa unang baitang ng hagdan. Ipinatong ko sa aking binti ang tray na pinaglagyan ko ng agahan ko. Nagsimula na akong kumain habang nagmamasidang mata ko sa paligid. Then I realized, mali pala ang mga actions na pinapakita ko kay Diego kahapon. Oo, mag-asawa kami. Pero sa paningin lang ng ibang tao yon. Sa aming dalawa, alam namin kung ano ang papel namin sa isa't isa. Nagpadala ako sa bugso ng damdamin ko kahapon. Hindi man lang ako nagtanong. Hindi ko man lang hinintay kung ano ang sasabihin niya. Bigla na lamang akong umalis nang walang paalam. Nainis, nagalit at pinakitaan pa ng hindi magandang pag-uugali. Although wala naman akong karapatan kasi asawa niya lang ako sa paningin ng ibang tao. Sa lalim ng pag-iisip ko, hindi ko napansin ang pagdating ni Diego. He's wearing same clothes, magulo ang kanyang buhok, at hindi ko mabasa kung anong emosyon ang mayroon siya. Malaki ang kanyang mga hakbang na kulang na lang ay tumakbo siya. Nagtataka naman na pinagmamasdan ko ang kilos niya. Huminto si Diego sa ikatlong baitang malapit sa akin. Malalim ang kanyang bawat paghinga. Sinalo ko ang malamlam niyang mga mata na hindi ko mahulaan kung ano ang nararamdaman niya sa oras na to. I'm sorry. Halos pabulong na saad ni Diego.
Bigla akong kinabahan kasi hindi ko alam kung bakit siya nagsusorry sa akin. Gumalaw ang kanyang lalamunan tanda sa mariin nitong paglunok bago nagsalita ulit. Sorry Audrey, ngayon lang ako nakauwi. Tinatawagan kita kagabi pero hindi ko makontak ang phone mo. His eyes full of regret at takot habang nagpapaliwanag nang makitang wala akong reaksyon. Hinatid ko si Danica dahil naubusan ng gas ang sasakyan niya. Pag-uwi ko, nasira naman ang gulong ng sasakyan. Jago, napalunok na yumuko siya ng ulo nang putulin ko ang pagsasalita niya. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Bahagyang nagsalubong ang mga mata niya sa kanyang muling pag-angat ng muka. Wala kang kailangan ipaliwanag. Hindi naman ako magagalit. Hindi ako mangingialam kung ano ang gagawin mo. Malaya ka kung ano ang gagawin mo, Diego. Huwag mo akong alalahanin. Masyado lang siguro kung nakadepende sa kanya, kaya ko yon naramdaman kahapon. Nasanay lang siguro ko sa pag-iintindi niya at pag-aalaga. Pero kailangan kong itatak sa isipan ko na hanggang doon na lang ang puwang ko sa buhay ni Diego, na hindi ko dapat binibigyan ng ibang kahulugan ng mga kinikilos niya. Ginawaran ko siya ng isang maliit na ngiti. Hindi naman tayo totoong mag-asawa. Saad ko pa. At yun ang tatandaan ko. Tumayo ako at pinasigla ang aking muka. Sanay naman akong magtago ng nararamdaman ko, kaya madali na lang to sa akin na gawin. Pasok ka na, nag-agahan ka na ba? May ulam pa naman akong natira. Kagabi pa ako hindi kumakain. Hindi ako makakain sa sobrang pag-aalala sa'yo, Audrey. Hinawakan niya ang kamay ko at marahan niyong pinisil. I am really sorry, Audrey. He sincerely said. Ano ka ba? Ayos lang. Wala namang multo itong bahay mo kaya walang problema sa akin. Natatawa na sambit ko. Wala ring naglakas loob na magnakaw. Mukhang mabait nga talaga ang mga tao rito. Napangiti na si Diego sa sinabi ko. Ngunit hindi iyon umabot sa kanyang mata. Talaga? Sumunod siya sa akin nang pumasok ako sa loob ng bahay. Siya ang may bitbit ng pinagkainan ko. Nga pala, nakausap na namin ni Manang Leti si Kapitan tungkol doon sa feeding program na gagawin natin. Pag-iiba ko ng usapan. Pinaghain ko siya ng agahan at nagtimpla na rin ng kape niya. Approved sa kanya. Sabihan na lang daw natin siya kung kailan yun gaganapin. Good to hear that. Naiilang na umiwas ako ng tingin at nag-alis ng mali siya nang makitang titig na titig siya sa akin habang pinagsisilbihan ko siya. Ito dapat ang papel ko sa buhay ni Diego at sa bahay na to. Hindi iyong mag-feeling prinsesa na parang hindi galing sa hirap. Ngayon lang din ako nakaramdam ng hiya sa lahat ng pagsilbi ni Diego sa akin. Simula nang tumuntong ako sa mansyon nila. At hanggang dito sa kanyang bahay, siya pa rin ang nag-aasikaso ng lahat, kahit wala ang ina niya na nakamasid sa amin. Magluluto ba ako ng ibang ulam? Tanong ko sa kanya. Nag-crave kasi ako ng pritong talong kaya ito lang niluto ko. Hindi na, okay na to sa akin. Salamat. Aniya at nagsimulang kumain. Yung card pala na binigay mo sa akin dati, kasi nabawasan ko. Sorry, ngayon ko lang sinabi. Nahihiya na wika ko. Nangunot ang kanyang noo. It's all yours, Audrey, since the day I gave it to you. Kaya wala kang dapat ikabahala kung aanuhin mo ang pera na yon. Casual niyang sabi. Seryoso ba siya? Pero curious ako kung magkano ang laman ng black card na yon at kung bakit may black card siya. Hindi naman kasi gano'n ang kadalasan na nakikita kong may mga card sa mga mayaman na tao. Habang kumakain siya, pinag-usapan namin ang plano para sa feeding program na gaganapin. Sinabi ko sa kanya na sa first week of the month namin yon gawin. Sa isang linggo na rin lang naman ito at para maisingit ko rin ang pagpapadala ng pera kay inay. Hindi pa ako nakatawag sa kanila simula noong lumipat kami dito sa isla. Naging maayos na ang pakikitungo ko kay Diego. Ginampanan ko rin ang papel ko bilang asawa niya
kahit hindi naman totoo ang kasal namin. Hindi ko hinahayaan na siyang gagawa sa mga gawain dito sa bahay. Pagising niya, ay maliligo na lang siya at kakain, tapos pupunta na sa Casa de Silva. Hindi ako sumasama sa kanya. Narito lang ako sa bahay, naglilinis at hihintayin ang pag-uwi niya para sabay kaming maghapunan ng dalawa. Parang dati lang sa mansyon nila. Ngunit palagi kong tinatatak sa isip ko na hinding-hindi kailanman lumalim ang nararamdaman ko sa kanya. Kasi pagkatapos ng 1 taon, tapos na rin ang papel ko sa buhay niya. Ang papel namin sa isa't isa. Habang naglilinis sa sala, narinig ko ang paparating na sasakyan. Tiningala ko ang malaking orasan sa pader. Tanghali pa pero bakit umuwi na kaagad si Diego? Ini-off ko ang vacuum para pagbuksan siya ng pinto. Ngunit ganoon na lang ang gulat ko nang si Danica ang nabungaran ko. Ang kababata ko noon ng asawa ko. "Hi, it's you pala." Nakataas ang isang kilay na wika ni Danica. "Maid?" Uminit ang buong mukha ko sa gigil sa paraan ng pananalita niya. Mukha ba akong maid? Nangiinsulto ba siya? Forget about it. Maarteng usal na wika pa niya. Pakikatok na lang sa room ko sa taas kapag nakauwi na si Diego. Aniya at diretsyong pumasok paakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Laglag ang pangako sa pagiging bastos niya. Oo, hindi ko ito bahay. Pero konting respeto lang naman para sa taong narito. Gigil at matalimang mata na sinundan ko si Danica ng tingin hanggang sa makapasok siya sa kwarto. Ganyan pala ang tunay niyang ugali. Nababagay din sa kanyang muka. Pangit. Everything has changed. Yun ang napansin ko mula nang dumating si Danica sa bahay namin. O nag-assume lang ako na may nagbago ngunit wala naman pala. Sobrang busy ni Diego. Madalas ay hindi ko na siya naaabutan sa pag-uwi niya sa gabi. At nakatulog na ako sa antok sa paghihintay sa kanya. Akala ko may problema siyang kinakaharap sa negosyo niya at wala akong maitulong doon. Sa ilang linggo na nagdaan, si Danica palagi ang kasama niya. I know na wala akong karapatan pero ang hirap itago na minsan nagsiselos ako. Nasasaktan dahil naaalala niya lang ako kapag may nangyari sa akin. Katulad ngayon, naalala niya lang na nag-e-exist ako dahil nagkalagnat ako. Naulanan ako kahapon nang ihatid ko sa Casa de Silva ang baon ni Diego, na hinanda ko na nakalimutan niya. Tapos pagkarating ko doon, masaya siyang kumakain kasama si Danica. Masama ang loob ko sa kanya at ayaw ko siyang makausap o kahit makita. Wala nga akong ganang kumain. Pagalit na sambit ko. Please, huwag mo na akong pilitin. Lalo lang sumasakit ang ulo ko. I heard him sighed. Nakatulukbong kasi ako ng kumot. Kanina niya pa ako pinipilit na bumangon at kumain para makainom ako ng gamot. Paano ka gagaling kung ayaw mong kumain at uminom ng gamot? Malumanay pa rin na saad ni Diego at naiinis akong pakinggan yon. Kakain at iinom ako mamaya. Kaya ko ang sarili ko, Diego. Inis na sagot ko. Ano ba? Ibaba mo ako? Hiyaw ko nang hablutin niya ang kumot at kargahin ako palabas ng silid. Ibaba mo ako. Lalong sumasakit ang ulo ko, Diego. Pagpupumiglas ko pa. Sasakit talaga ang ulo mo kung ayaw mong makinig sa akin at sundin ang sinasabi ko, Audrey. Kahit anong pagpupumiglas ko, parang wala lang sa kanya ang bigat ko. Kusa rin akong tumigil nang makaramdam ng hilo. Wala si Danica ng sandaling yon. Ayoko ngang kumain, Diego. Wala akong gana. Pilitin mo kahit konti lang. Nakakainis ka na. Nagpapadyak ako sa inis. Nagkibit balikat lang si Diego at sinubuan ako. Sinamaan ko siya ng tingin at inagaw sa kanya ang kutsara upang ako na ang bahala sa sarili ko. Sobrang bigat ng katawan ko. Ramdam ko ang init na sumisingaw sa mata at ilong ko na kahit malamig ang loob ng kwarto, nangingibabaw pa rin ang init ng katawan ko. Hey, saan ka pupunta? Hindi ko siya pinansin.
Sumunod siya sa akin nang pumasok ako sa loob ng banyo. Nang makita na kumuha ko ng pamunas, kinuha niya yon sa kamay ko. Sa inis ko, tinalikuran ko siya at lumabas na lamang. Audrey, ito na ang pamunas, binasa ko na. I ignored him. Bumalik ako sa kama at tumalokbong ng kumot. Hindi naman niya ako kinulit. Akala ko aalis na siya. Kaya gano'n na lang ang pagtataka ko nang marinig na may kausap siya sa telepono. Nadalhin dito sa bahay ang mga papeles na kailangan niya. May sakit ang asawa ko. Yeah, paki-cancel na lang ang mga meeting ko. Yes, and please tell Danica not to come here. Otomatikong nagsalubong ang mga kilay ko. Himala at ayaw niyang papuntahin ang kababata niya rito. Nagulat na lang ako nang marahan niyang hilain ang kumot ko hanggang sa aking balikat. Natulala na sinalubong ko ang kanyang tingin. Hayaan mo naman na alagaan kita, Audrey. He sincerely said. Idinampi niya ang basang tela sa noo ko pababa sa aking pisngi. I am not doing this because I have a responsibility to you. I am doing this because I care for you, Audrey. Hinawakan ni Diego ang kamay ko. I am sorry kung minsan na lang tayong magkasama. Hindi lang naman ako ang kailangan mong isipin, Diego. Mas kailangan ka ng negosyo mo. Mas kailangan ka ng mga tauhan mo. He nodded and gave me a half smile. Salamat sa pag-intindi. Nagtatampo rin ako sa kanya kasi hindi siya nakasama nung nag-feeding program kami. Nangako siya sa akin that time. Pero umalis siya nang walang paalam sa akin at magkasama sila ni Danica. Pag-uwi niya, hindi siya nagtanong about sa nangyari. Kung kamusta ang ginawa naming feeding program habang wala siya. Kinalimutan niya yon. Sa kanya lang naalala nang mabanggit yon ni Manang Letty. Magkaaminan na ba ng totoong nararamdaman sina Danica at Diego? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.